AIDS ako. Paano nangyari yun? Hindi ko alam, LJ. Hindi ko alam. Si Jeko lang. Siya lang ang partner ko. Siya lang ang nakagalaw sa akin. Sa kanya lang pwede manggaling to. Te, huwag kang malikot. Ayan tuloy naglayas na naman yung eyeliner mo. Hindi na pantay. May hangap din na ng mata ko, te. Ilang layer ba balak mo? Last na to, swear. Kailangan perfecto. Alam mo namang life and death ang makeup challenge sa TikTok. Bakit naman akong napili mong model, ha? Madami ka namang pwedeng hilahin ng friends dyan sa group chat mo. Kasi ikaw lang nauuto ko. At aaminin ko na maganda ang canvas mo. Ikaw lang ang kaya magdala ng glow under pressure look. Pressure talaga? Grabe ka. Okay, steady lang. Piket. Ganda! Alam mo, minsan iniisip ko, sayang kung hindi ka sasali sa mga ganitong contest. Natural mo sa camera, promise. Bola ka na naman. Hindi bola yun, te. Alam mo, minsan kasi, mas kita ng ibang tao ang ganda mo kaysa sa sarili mo. Oo nga, no? Baka nga. Pero ngayon gusto ko lang gumanda kahit sandali. And that is my specialty. Gumawa ng milagro gamit ang concealer at konting tiwala sa sarili. Bilisan mo na. Ang kati na ng foundation sa ilong ko. Aba, tiis ganda, te. Kapag nanalo ako, hati tayo sa 5,000. Pinky swear. Kung hindi lang kita mahal, te, baka kanina pa ako tumakbo palayo. I know. Kaya nga ikaw ang favorite kong victim. Love you, te. After nito, libre kitang kape. Sabi mo yan, ha? Hindi utang yan, ha? Promise. Pero ikaw magbabayad sa pamasahe. Luka-luka ka talaga. Dear love, ako si LJ. Si Chris ang Becky kong friend. Matagal na kaming magkaibigan. Classmates kami noong college at lalo kami naging close dahil lagi ko siyang ginagamit bilang fake boyfriend. Oo, kapag may dumidiskarte sa akin noon, sinasabi ko na agad na taken ako at si Chris ang boyfriend ko. At mukhang na-enjoy niya rin naman ang trip na yun. Hindi natapos ang aming pagkakaibigan kahit nakagraduate na kami. Kahit busy kami sa kanya-kanyang buhay, lagi pa rin kaming nakakasingit ng oras para magkita, kumain, magkwentuhan at magbonding. Parang dati lang. Ang hindi ko inaasahan, mahulog pala ako sa kanya. Hindi niya alam yun, kaya tahimik ko na lang dinadala. Sinasamantala ko na lang ang bawat moment na magkasama kami. Kahit simpleng kape, kahit maikling tsikahan. Kasi hanggang doon na lang ako pwedeng umasa. Sa ngayon, ang tanging paraan para mapanatili ang kung ano man tong meron kami ay ang hindi pagsabi ng totoo. Ang itago, ang kung ano talaga, ang nararamdaman ko para sa kanya. Oh, anong sabi ko? Winner tayo, te! Oo na, tama ka na nga. Sabi ko na nga ba? Panalo talaga yung fez mo, te. Ang kaso, hindi mo lang na-maximize ng husto. Kung ako may ganyan, baka 3 boilet agad-agad. Ewan ko sa'yo. Pero seryoso, bakit parang wala kang interest makipag-date? Diyos ko, day. Ang daming otoko na lumalapit pero deadma ka. Wala ka bang nararamdamang kilig kahit very, very little? Hindi naman sa ganon. Hindi ko lang sila type. Tsaka, hello, hindi pa naman end of the world. At mataas talaga standards ko. Hindi ako basta-basta pumapatol kahit kanino. Arte mo, te. May kakilala akong ganyan. Ayun, nagkasapot na lang sa kuweba. Wala pa ring jowa kasi sobrang choosy. Mas okay na yun, no? Kesa naman mag-settle ako for less. Naku, bahala ka na, te. Life mo naman yan. Anyways, eto na yung 2K mo. Hindi nate. Sa'yo na yan.
Total, ikaw naman na nakaisip sumali sa contest. Sure ka? Part mo to Kunin mo na. Hindi na nga. Sa'yo na nga. OMG, sigurado ka ha? Perfect! Kailangan ko talaga ng pera ngayon. Para saan? Bibilhan ko kasi ng sapatos yung bago kong boylet. Parinig kasi ng parinig. Naawa naman. Uy! Bakit mo binawi? Nagbago na isip ko. Kailangan ko pala ng pera. Tsaka sino na naman tong bago mong boylet? Si Diego. Diego? Ang klaseng pangalan yun? Pangalan pa lang alam mo na agad na hindi mo pagkakatiwalaan. Uy, hindi te. Siya na talaga, promise. Kabisado niya ako. Alam niya kung kailan ako sasahod at sinisiguro niya na may matitira pa sa sahod ko. Hindi basta-basta gumastos. Minimake sure niya na may panggastos ka para sa kanya. Aba, bitter ka te. Magiging matandang dalaga ka talaga dyan sa pagiging choosy mo. Maging masaya ka na lang for me. Magiging masaya ako para sa'yo kapag marunong ka ng pumili. Si Diego nga yun. Siya na ang true love ko. Sus! True love ka lang kapag may sweldo. Buisit ka talaga, te. Uminom ka na nga ng kape dyan. Magpalpitate ka sana. Para kay Chris, simpleng pag-alalay lang yun. Kaibigan lang. Pero para sa akin, higit pa. Para sa akin, pagprotekta yun sa taong mahal mo. Kahit hindi mo pwedeng sabihin ng diretso. Mabait si Chris. Mabuting anak, mabuting kaibigan. At kung papala rin, magiging mabuting partner din. Ganun siya magmahal. Buo. Walang hinihintay na kapalit. Minsan nga sobra. Minsan, tangan na sa sobrang kabaitan. Kaya siguro hindi ko talaga nagustuhan yung bagong lalaking nakilala niya. Kita mo na agad. Taking advantage. Ang hirap. Torn ako. Kung hahayaan ko siya dahil masaya naman si Chris, o pipigilan kasi alam kong sa dulo, siya rin ang masasaktan. O baka naman umaasa lang talaga ako na sana ako na lang. Chris? Anong ginagawa mo dito? LJ! Lasing ka ba? Ikaw naman, tipsy lang. Tipsy ka dyan. Ano na namang drama to? Ba't ka naglasing? LJ! Ano nga? Si Diego, nahuli ko. Nahuli mong? Nahuli kong may iba, LJ! Ano nga bang sinasabi ko, Chris? Sabi ko na sa'yo, hindi mo pagkakatiwalaan yung lalaking yan. Halika na, pasok ka. Nasusuka ako. Tara, dali! Sa banyo! Ay, nako. Ano bang kaguluhan tong pinasok mo na naman, Chris? Sorry, LJ. Naabala pa kita. Pwede bang dito muna ako tonight? Oo naman, ano ka ba? Halika, umiga ka muna dito. Kaya mo pa bang maghilamos? Ano ba naman to? Kung hindi ka lang talaga malakas sa akin, nako, mapunasan na nga kita. Palitan na rin tong damit mo bago ka sipunin. Diego. 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 Ay, nako. Ako tong nandito. Si Diego pa rin ang nasa panaginip mo. Ang cute-cute mo pa rin kahit ganito ka. Tulog o gising, lasing o hindi, pogi ka pa rin. Dapat kasi ako na lang. Hindi mo ba talaga ako mapapansin, Chris? Baka pwede kitang i-kiss. Kahit isa lang. Diego. Never mind. Amoy alak ka pa rin. Pero kahit ganito ka, di ko na talaga madedenay. Gusto talaga kita, Chris. Gustong gusto.
Oh, ano? Naimasmasan ka na ba? Oo, te. Thank you, ah. Thank you rin sa pagpapalit ng damit ko kagabi. Buti na lang, hindi ka naakit sa katawan ko. Kadiri ka, te. Char! I know naman, kadiri talaga, no? Alam mo ba, buong gabi puro Diego, Diego, Diego ang inuungol mo. Buti nga at nagising ka rin sa katotohanan. OMG! Don't tell me pinatawad mo pa. Nagsorry kasi siya, te. Tsaka nag-promise siya na hindi na niya uulitin. At naniwala ka naman agad. Last chance na to, swear. Elbow na kapag umulit pa. Oo, sure. Uulit pa rin yan. Huwag ka naman magpaka-nega, te. Alam mo naman, para sa mga kagaya kong part ng LGBT, blessing na yung may nagmamahal sa amin. Kaya madali akong masuyo. Isa pa, mukha namang sincere si Diego. Sincere? Paano mo nasabi? Niluhuran niya ako, te. As in, luhod talaga. Niluhuran ka? Aba, wow sa effort Pero sorry, markado na talaga yun sa akin. Support mo na lang kasi ako, te. Promise, kapag hindi nag-work, kapag nahuli ko ulit, kakalas na talaga ako. Hindi na rin ako naniniwala sa'yo, no? Kung ako kaya ang magbibigay ng atensyon kay Chris, tatanggapin niya rin kaya yun? O baka mag-iba ang pagtingin niya sa akin? O mas malala, baka hindi niya paniwalaan ang mga dahilan ng pag-aalala ko. Nalilito ako. Di ko alam kung tama bang bigla na lang akong umamin o kung mas mabuti pang itago ang lahat. Dahil alam kong mahal na mahal niya si Diego. Pero sa huli, nanaig ang katahimikan ko. Mas pinili kong manahimik at manatili sa tabi niya. Laging handang umalalay. Laging handang hawakan ang kamay niya. Sakaling madapa siya sa paglalakbay o muling masugatan ang puso niya. Hello? LJ! Umiiyak ka na naman ba? LJ! Tulungan mo ako. Please! Nako, nahuli mo na naman si Diego, di ba? Sabi ko na sa'yo, sabi ko na. Huwag mo na siyang balikan. Anong ginawa mo? Hindi ka nakinig. May AIDS ako. Paano? Paano nangyari yun? Hindi ko alam, LJ. Hindi ko alam. Si Diego lang. Siya lang ang partner ko. Siya lang ang nakagalaw sa akin. Sa kanya lang pwede manggaling to. LJ, hindi ko alam ang gagawin ko. Dear love, halo-halo ang naramdaman ko nang malaman ko ang nangyari kay Chris. Galit, dahil alam kong wala siyang kasalanan. Alam kong nakuha niya ang sakit sa taong gumamit sa kanya. Nilamon ang kabutihan niya at iniwang wasak ang katawan at dignidad niya. Awa, dahil wala siyang matakbuhan. Walang mananagot. At siguradong hindi siya daadamahin ni Diego kailanman. Pero higit sa lahat, pagmamahal. Sa mga sandaling yun, gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Gusto kong tanggalin ang sakit, takot, at hiya na hindi naman dapat sa kanya napunta. Lahat gusto kong gawin, hindi bilang kaibigan, kundi bilang taong handang sumalo sa lahat. Sa bigat ng mundo, ang bigat ng diagnosis,
Ang bigat ng pag-iwan. Noon ko na-realize, wala sa kasarian ng pagmamahal. Chris was Chris. At ako ang taong hindi sumuko sa kanya. Hindi ko siya iniwan. Habang unti-unti siyang tinatalikuran ng pamilya, kaibigan at mga taong akala ko'y nagmamahal sa kanya. Ako lang ang natira sa tabi niya. Ang humahawak sa kamay niya kapag natatakot siya. Ako lang ang nakakarinig ng mga hikbi niyang pilit na niyang pinipigil para hindi ako mag-alala. At noong tuluyan na siyang iniwan ni Diego, walang sorry, walang paliwanag, walang kahit na anong bakas ng konsensya. Ako ang nagbuhat ng lahat. Ako ang nag-alaga, ang naghintay, ang nanatili, hanggang sa kanyang huling hininga. At kahit buong pagkatao kong nagsusumigaw na umamin, hindi ko nagawa. Hindi ko nasabi sa kanya. Hindi ko naabot ang tamang oras. Sa huli, lumamig na lang ang kamay niyang hawak ko. Saka ko palang nasambit ang katagang, mahal kita. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. At iyan ang kwento na ating narinig ngayong umaga. Kwento ni LJ at ni Chris. Ayan. So si Chris ay isang Bekeru. Ganyan. Hello. And then of course si LJ naman ay isang babae. So etong si LJ ay may lihim na pagtingin sa kanyang Becky friend. Ay! Talaga nga namang love has no gender. Pero sa kategoryang ito, maaaring ilagay natin si LJ's in a category of non-binary. Oh, alam niyo yan? Hindi. Charot. Siyempre hindi ko na-explain. Meron naman tayong mga AI tools na pwede kayong mag-research. Ganon. Papahirapan nyo. Charot lang. Hindi, diba? Pero yun ang kwento nila ngayon. Ang kwento na pagtingin. Ayan. Yung pagtingin na hindi natin alam kung ito ba ay magbubunga ng maganda o ito ba'y forever na aasa ka lamang sa taong hindi ka naman kayang mahalin. Dahil syempre, si Chris, sino bang mahal? Syempre, sino nga yun? Nakalimutan yung bidang yung kanyang mahal. Julius ba yun? Lorraine? O basta lalaki yung kanyang diba? At syempre, diba, sa bawat masasakit na nangyayari kay Chris, ang takbuhan niya agad itong si LJ, diba? Ganon din naman si LJ. So, most likely, there are like a BFF, diba? So, alam mo, may mga tendency naman talagang ganyan eh. Yung, wala eh. Feeling mo kasi nasa kanya na lahat eh. Pero kaso meron lang isang sagabal sa buhay kung bakit hindi mangyayari yung ilusyon natin. Diba? At ang yan ang pagiging Becky ni Chris. Diba? Sayang. Pero, yun na nga, mabait pa rin na kaibigan itong si LJ dahil
sa pagmamahal niya nga dun sa pagmamahal niya dun sa lalaki, sinuportahan kahit papaano, kahit alam naman natin na niloloko si Chris ng kanyang jowa Ret. 'Di ba? Ikaw ba naman na alam ang kung kailan ka sasahod? Wow, yun talaga yung inalam sa'yo as a Becky. So, para alam niya kung kailan makakahingi. Nakakaloka naman talaga. Marami kasing ganyan. Nakaw! Nag-isa-isa ako. Gusto mo ba? Charing. Hindi. Pero, ganyan talaga ang live. Yung mga bagay-bagay na gusto natin, di natin nakukuha. Kung makuha man natin, tayo ay masasaktan. Tulad ni Chris na nasaktan. At hindi lang siya basta nasaktan. Dahil nahawa din siya ng sakit, which is the HIV, diba? So nakakalungkot na hindi naman talaga malandi itong si Chris, pero dahil nga siguro yung partner niya yung malandi, yung lalaki malandi, ganyan, yan tuloy, nahawa tuloy siya at walang kamuwang-muwang na siya yung nag-suffer. Hindi ba? Nagmahal lang siya ng totoo, pero siya yung nag-suffer sa pagmamahal na yun. Nag-suffer? Ano? Hindi ba nag-suffer? Ganon? Charot. Ay, nako. But anyway, kabisyo, ang moral lesson dito, wag kang ay, nako. Hindi ko rin alam. Charing lang. Let's talk about dun sa sa pagkakaroon. Kasi recently, di ba, nagkaroon tayo ng parang HIV awareness nitong December 1, di ba? So basically, let's be wag tayong matakot magpa-test. At lagi ko tong sasabihin na paulit-ulit na if you are active sa inyong sexual thing, ganyan, or whatever, kung ano man ang ginagawa ninyo, wag din tayong matakot magpa-test. Kasi that test would give us a good benefit naman sa atin. Hindi ba? And then, we can also use yung mga protection, di ba? There is a condom, meron din naman na, anong tawag din? Yung PrEP na tinatawag. Before you do the actual thing, you should intake it first muna, diba? Para nang sa ganun, hindi ka mahawa or hindi ka makahawa ng ibang tao. Ganon. Let's make the world safer pa din in terms sa mga ganito. And marami dito sa organization na nagaganito, nagbibigay ng mga pakonsultang ganito tulad ng Amostara, ganyan. You can always go in there, 'di ba, para magpakonsulta. But anyway, kabisyo, maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa ating kwento ng Dear Love. Ayan, bukas ulit sa panibagong kwento ng Dear Love. Pero hindi pa tayo tapos, live pa rin tayo sa ating Facebook page sa Love Radio Palawan at sa aking Facebook page, Mama Morena. Pwede nating tuloy ang ating chikahan doon. And then right after that, ayun, basta kahit ano, pwede natin pag-usapan doon kung may pa-shoutout kayo or what not, di ba? Kaya naman, hanggang mamaya tayo ay magsama-sama pa rin sa radyo. Ayan, hanggang alas 11 ng umaga. See you again tomorrow sa panibagong kwento ng Dear Love. Ayan, magandang morning sa ating mga kabisyo na you can buy. Alright, magandang mo. Ano yun? Ano yun? Merong something sa dila natin.
Alright, magandang morning sa ating mga kabisyo na live and na tutok ngayon sa ating Facebook page. Ayan na. So, napakaganda ng kwento natin, no? Ito yung pag-ibig na walang gender na pinipili. At alam nyo, maraming ganyan ha. And it doesn't mean that they are gay. Maraming ganyan. Yan yung mga madami, kasi pag in terms of attraction kasi may mga tinatawag na non-binary, cisgender. Yung cisgender, like both of you are straight, ganyan, para doon lang yung attraction ninyo. So, it doesn't mean na, again, na na-attract ka sa gender na gusto mo, ganun ka na rin. It doesn't define us like that. Diba? Pero, but then again, yung kung sa kwento nito, napakaganda ng kwento no? So talagang baklang-bakla dito si Chris, abang si LJ siya yung gustong-gusto. At hindi natin na ikasasama, at hindi yon ikabababa ng pagkatao mo kung magkagusto ka sa bakla. Kasi may mga ganun na babae talaga na mas bet pa nila yung bakla because they are more responsible than a straight. Ganon. Yun yung mga naririnig ko na chismis, ha? Charot lang. Hindi. Yun yung mga lagi nilang sinasabi, parang pag Becky mas responsible in terms of everything, maparaan, mga ganyang bagay, di ba? Kaya hindi na rin nakakapagtaka na you will fall in love to the character and attitude of a person, di ba? And I think that's kinda a very genuine love kapag mga ganong bagay, di ba? So, ayun, yan yung nangyari sa kwento ng Dear Love natin ngayong umaga. Samantalang itong si Chris naman ay ang gusto niya naman talaga is a straight guy. Di ba? Medyo nakakasad lang sa part ni Chris kasi bukod sa alam naman natin na tinitake advantage din siya ng lalaki, 'di ba? Ganyan tayong mga Becky, na kapag konting lambutan lang tayo ng lalaki, ganyan, minsan na tayo ay yung puso natin medyo humihina, 'di ba? Kahit ano pang gawin nilang kasamaan or mali, ganyan, nahuli mo na and all. Marami silang mga palambing effect para lang makuha yung yung kiliti mo. At pag nakuha nila yung kiliti mo, ayun, bati na naman, mag-aabot ka na naman pang motor. Hindi ba? So, yun. Well, para yan sa mga ako, as I grew up and by all the experience na naranasan ko na from the past, I think I learned language of a guy. Nowadays, I can always say no if I feel the person is taking advantage. Because you shouldn't take advantage a person sa kanyang kabaitan. Hindi ba? Hindi ganun yon. If it is a genuine love, it has to be fair and square to everyone. Wow! Grabe naman yun, oh. Hindi, diba? So, yun daw, yung isa sa pinakamas masakit pa na part kay Chris sa kwento natin, nagkasakit siya. Hindi ba? It looks like sa kwento na hindi naman ganun kalandi. Ito, diba? Si Chris. Pero dahil nga, it looks like yung lalaki yung medyo malandi at kung kani-kanino mahalapirot, nahawa siya. Probably, itong guy, carrier na siya. Pero, ayun, carrier na siya. Hindi natin alam din kung aware yung guy na meron na siya. Or, alam mo yun, or ini-spread niya lang yung kanyang sakit, ganyan. Kaya nga, it is very, very important na magpa-check ka. Kasi, it's not, hindi naman ibig sabihin na nagpa-test ka, meron ka na. This is just a health check para sa sayo, lalo na kung alam mo na active ka, hindi ba? And if you are really so active, try to research things kung paano ka magkakaroon ng protection against those against HIV, ganyan, hindi ba? So may mga
prep naman na tinatawag na pwede mong inumin bago kayo magkaroon ng intimate at after the intimate magiinom ka, di ba? Para maiwasan natin ang paghawa at makahawa ng ibang tao. Or if you don't have that, mas gusto mo pa ng safe, you can always go for an option ng condom. Di ba? Condom, magic syrup. Di ba? We should always practice safe sex at all time. Ganyan. Hindi porke gwapo yan malinas na yan na ganun. Based sa mga experience ko yung mga hindi mo nowadays kasi hindi mo na makikita sa tao kung meron ba o wala unless you would ask for a proof o magpa-HIV test ka nga para i-check natin. Kasi yung sintomas naman niya kapag nilalaban po ng katawan, hindi pa magre-reflect. Magre-reflect lang yan kapag sobrang lala na. Hindi ba? Kaya again, I still encourage sa lahat, not just sa mga kabadingan, but everyone, lalaking straight, mga cisgender, yung cisgender straight women and men. Ganyan. Na always practice safe sex. Pangalawa, always test. Ganon. Ako this year, I always, nag-test ako ng 3 times. Ng February, June, and then recently lang nung November, nagpa-test tayo. So, good thing it's negative. Thank you so much. And I believe na pag nagpapatest ka, you are very responsible. Not just for yourself, but doon din sa mga tao, sa ibang tao. Hindi ba? So, yun. And also, marami rin tayong mga marami tayong mga organizations and health center na libre naman magpa-test. And ngayon, I think yung pagpapatest, if you just want to kung ikaw lang yung gusto mong mag-test, pwede naman yon, di ba? Manghihingi ka lang sa organization na accredited, ganyan, tulad ng Amostara, meron na lang kit that they can give at pwede kang mag-self-test. Just follow the instruction kung paano ka mag-self-test. Ganun siya. So, marami ng means and way to check, 'di ba, kung okay ka or hindi. But anyway, Kabisyo, so yun, medyo magdalawa yung angulo dito na masarap pag-usapan, yung yung maasa ka sa taong yung hindi ka kayang mahalin at saka yung itong sakit. Wala lang, gusto ko lang din naman i-insert yun because I believe it's very, very important na gawin natin bilang isang individual. Okay? Because nowadays, yung HIV, it's not decreasing, it's increasing, and ang fact pa dito, mas marami pang bata ang nagkakaroon. Hindi ba? Kasi medyo, alam mo yun, active na in all form of social media, so mga nakikita na and all, it's easy access to hook up with anyone. So yun, always careful and yun lang, mapanuri, and everything. Bahala kayo, ganun. Charot. Anyway, maraming salamat, Kabisyo, sa inyong pagtutok sa ating kwento ng Dear Love ngayong Monday. Sa kwento ng pagtingin, kwento ni LJ at ni Chris. Bukas ulit, magkita-kita tayo sa panibagong kwento ng Dear Love. Same time, same place. Ayan. Kaya, make sure na tumutok ka lang lagi dito sa 98.3 Love Radio. And of course, we are still on air up until 12 in the afternoon. Kaya kung gusto nyo pang makipagbandingan kay Mama Morena, pwede po kayong mag-tune in sa radyo or sa ating mobile app. Ayan, download nyo lang po yan and then choose Love Radio Palawan para mapakinggan kami anytime, anywhere you are. Diba? Bongga! At yun lang. So, last na lang, no? Tapos na tayo sa ating champion na milyonaryo pa. Mga weekly draws. So, sa lahat po ng naghulog ng inyong entries from week 1 to week
week 8, last week, which is nung Saturday, kayo po ay isa sa mga mapapasama sa ating grand draw na may chance manalo ng 1 million pesos at iba pang consolations prizes na ibibigay sa inyo hatid ng champion. So, yun lang, kabisyo. Maraming salamat. Muli ako pa rin ang pinakaharot na Mama Morena. Bye!